Isang mapagpalang pagkakataon sa inyong lahat mga kapuso. Ako si Clara at muli, samahan niyo ako sa tadhana. May mga sugat na kahit kailan ay hindi naghihilom. Paano kung ang mismong nagbigay ng sugat ay ang taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay? Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. Pero paano kung ang kapalit ng basag na tiwalang yon ay ang sarili mong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elera. Ang lakas ng buhos ng ulan, ang lamig ng hangin, at ang ugong ng rumaragasang ilog sa ibaba ng tulay na kinatatayuan nila. Nanginginig si Elera, pero hindi dahil sa ginaw, dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang asawa. Dito na nagtatapos ang lahat, Elera. Ang boses ni Coronel Ricardo de Guzman, ang lalaking pinakasalan niya. Ang boses na dati nagpapakalma sa kanya, ngayon ay kasing lamig ng gabing ito. Ricardo, anong sinasabi mo? Tanong ni Elara, nanginginig ang labi. Hinawakan niya ang manggas ng kwanpok nito. Hindi kita maintindihan. Umuwi na tayo, please. Pero marahas na iwinaksi ni Ricardo ang kanyang kamay. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na ngayon niya lang nakita. Puno ng galit. Puno ng pagkasuklam. Umuwi? Wala ka nang babalikan, Elera? Bakit? May nagawa ba akong mali? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Ang pagkakamali mo, ang maging asawa ko, ang maging hadlang sa mga plano ko. Plano? Anong plano? Plano para sa kinabukasan ko, kasama si Isabel. Isang pangalan. Isang pangalan na parang punyal na tumusok sa puso ni Elara. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Si Isabel? Ang bago niyang secretary. Hindi mo kailangang malaman ang detalye, sabi ni Ricardo. At sa isang iglap, humakbang ito palapit. Ang mga kamay nito, ang mga kamay na dati yumayakap sa kanya, ay marahas na dumapos sa kanyang mga balikat. Masyado ka ng maraming narinig, Elara. At hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Namilog ang mga mata ni Elara. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng asawa. Hindi ito nagbibiro. Ricardo, wag. Iyon na ang huli niyang nasabi. Isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Elara. Ang huli niyang nakita ay ang walang emosyong mukha ni Ricardo habang siya'y nahuhulog. Nahuhulog patungo sa madilim at malamig na tubig sa ibaba. Ang pagbagsak niya sa ilog ay parang pagsabog. Ang lamig ay biglaang yumakap sa kanyang buong katawan, nagnakaw ng kanyang hininga. Nagpumiglas siya, sinubukang lumangoy paakyat, pero ang damit niya ay bumigat, humihila sa kanya pababa, pababa. Sa kadiliman, habang nilalamon siya ng tubig, isang alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang araw ng kanilang kasal. Si Ricardo, sa kanyang magarang uniforme, nakangiti habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ikaw lang, Elara. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. Bulong nito noon. Ang pangakong yon, isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang paghina ng kanyang katawan. Ang paglaban ay nauubos na. Binuksan niya ang kanyang palad. Doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang butones. Ang gintong butones mula sa uniforme ni Ricardo na napigtal sa kanyang pagkakahawak bago siya itinulak. Ang huling piraso niya mula rito. Ang tubig ay pumuno sa kanyang bibig, sa kanyang mga baga. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa nararamdaman niyang pagkalunod. Ricardo, bakit? Isang malakas na pagtama sa kanyang ulo. At pagkatapos, wala na. Ilang araw o ilang oras ba ang lumipas? Hindi alam ni Elara. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang ulo at sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay ang mga amoy. Amoy ng pinipritong bawang at
tuyo, at ang mga tunog. Isang malayong radyo na tumutugtog ng lumang kanta at ang mahinang kaluskos ng walis tingting sa sahig na kawayan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang silid. Wala ang malambot na comforter, ang mamahaling kurtina, ang amoy ng air freshener na lavender. Ang nakita niya ay isang kisameng gawa sa yero. May ilang mantsa ng kalawang. Nakahiga siya sa isang simpleng papag at ang kumot na nakabalot sa kanya ay magaspang ngunit malinis. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding hilo ang biglang umatake sa kanya. Hija, dahan-dahan lang. Isang boses ng lalaki, mahinahon, napalingon si Elara. Isang binatang nakasando at shorts ang nakatayo sa may pintuan. Payat ito, kulay kayumanggi ang balat. At sa mga mata nito ay may bakas ng pag-aalala. Sino ka? Nasaan ako? Mahinang tanong ni Elara, ngunit ang lumabas lang sa kanyang bibig ay isang paos na ungol. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Lumapit ang binata, may dalang isang basong tubig. Inalalayan siya nitong umupo. Ako si Mako. Nakita kita sa pampang ng ilog. Akala ko nga, pero humihinga ka pa. Inabot nito ang baso. Inuwi kita dito sa bahay. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya naming ibigay. Tinanggap ni Elara ang tubig. Bawat lagok ay parang biyaya. Habang umiinom, napansin niya ang benda sa kanyang ulo at braso. Malinis. Pumasok ang isang babaeng may edad na, may daladalang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig. Ang mukha nito ay puno ng mga linya ng pagod at panahon, ngunit ang mga mata nito ay nagliliwanag sa kabaitan. Salamat sa Diyos at gising ka na, iha, sabi ng matanda. Siya si Aling Teresita, ang ina ni Marco. 3 araw ka na ng tulog. Kanina pa namin pinapalitan ang benda mo. Ako na ang maglilinis niyan ulit. Hindi makapagsalita si Elara. Ang kabaitan ng mga estrangherong ito ay parang isang sampal. Ang sarili niyang asawa, itinulak siya para mamatay. Pero ang mga taong ito na wala ni katiting na utang na loob sa kanya ay inaalagaan siya. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata, ang mga alaala ng gabing iyon, ang tulay, ang ulan, ang malamig na boses ni Ricardo, ang pagtulak, bumalik lahat. Naramdaman ni Aling Teresita ang panginginig ng dalaga. Itinigil niya ang paglilinis ng sugat. Shhh! Tahan na! Mahinang sabi nito, parang ina sa kanyang anak. Ligtas ka dito. Walang mananakit sa'yo. Maya-maya, bumalik si Aling Teresita na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang amoy nito ay simple, ngunit para kay Elara, ito ang pinakamabangong amoy sa buong mundo. Kainin mo to. Pampalakas ng katawan, sabi nito. Umiling si Elara. Wala siyang ganang kumain. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Pero kumuha ng kutsara si Aling Teresita, hinipan ang mainit na lugaw at dahan-dahang itinaas iyon sa tapat ng bibig ni Elara. Kahit kaunti lang, Hija, para sa'yo. Sa simpleng kilos na yon, bumigay si Elara. Ang init ng kutsara sa kanyang labi, ang lasa ng lugaw, ang pag-aaruga sa mga mata ni Aling Teresita. Lahat ay tumagos sa pader ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng pighati, ng pasasalamat. Hinayaan lang siya ni Aling Teresita na umiyak habang patuloy siyang sinusubuan. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Elara dahil sa pagod, nililinis ni Marco ang mga gamit sa tabi ng papag. Napansin niyang nakakuyom pa rin ang isang kamay ng babae kahit sa pagtulog. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa gitna ng palad nito, kumislap ang isang maliit na bagay. Isang gintong butones. May nakaukit na pamilyar na selyo. Ang selyo ng hukbong sandatahan. Napakunot ang noo ni Marco.
Sino ba talaga ang babaeng ito? Itinago niya ang butones sa isang maliit na lata ng candy. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang hindi niya ito dapat itanong. Hindi pa ngayon. Bigla, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pintuan. Tao po. Barangay Tanod po. Magandang gabi. Nagkatinginan si Marco at Aling Teresita, puno ng pagkabahala. Dahan-dahang lumapit si Aling Teresita sa pinto. Sinenyasan si Marco na manahimik. Binuksan niya ang pinto ng bahagya lang. Oh, magandang gabi mga sir. Anong maitutulong ko? May nag-report lang po, Aling Teresita. May nakita raw pong hindi taga rito sa lugar natin. Baka po napansin nyo. Tumingin ang tanod sa loob. Sinubukang silipin ang kabuuan ng bahay. Ngumiti si Aling Teresita, isang nangiting kalmado, pero matatag. Ay nako, walang ibang tao dito, mga sir. Kami-kami lang ng anak ko. Alam nyo naman, mahirap ang buhay. Baka guni-guni lang ng kapitbahay iyon. Tinitigan siya ng tanod. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito. Sige po, Aling Teresita. Pasensya na sa abala. Mag-ingat na lang po kayo. Isinara ni Aling Teresita ang pinto at napasandal dito. Napabuntong hininga. Naramdaman nila ang panganib. Isang panganib na hindi pa nila lubos na naiintindihan, pero alam nilang umiikot sa babaeng natutulog sa kanilang papag. Lumipas pa ang ilang araw. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Elara. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagsisimula ng maghilom, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin at dumudugo. Karamihan ng oras ay tahimik lang siya. Nakaupo sa isang sulok ng maliit na bahay, nakatanaw sa labas ng bintana. Pinagmamasdan niya ang payak na buhay sa komunidad na yon, ang mga batang naghahabulan sa putik, ang mga nanay na nagtsitsismisan habang nagsasampay, ang mga lalaking nag-iinuman sa harap ng tindahan, isang mundong napakalayo sa kanyang nakasanayan. Hindi siya tinanong ni na Marco at Aling Teresita tungkol sa kanyang nakaraan. Naramdaman nilang hindi pa siya handa. Sa halip, binigyan nila siya ng espasyo, ng pagkain at ng tahimik na pag-aaruga. Isang hapon, habang nag-aayos ng paninda si Aling Teresita sa kanyang maliit na karinderya sa harap ng bahay, isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ang nakakuha ng atensyon ni Elara, nagbabalita. At pagkatapos, ang mukha na gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Si Ricardo, nakatayo sa harap ng maraming mikropono, ang mukha ay puno ng pighati. Ang mga mata ay namumumugto, tila galing sa ilang araw na pag-iyak. Hanggang ngayon, sabi ni Ricardo sa garalgal na boses, hindi pa rin namin isinusuko ang pag-asa. Naniniwala akong buhay pa ang aking asawa. Elara, mahal ko, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Niyakap siya ng isang general. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng tanong. Isang perpektong pagganap. Isang napakagaling na aktor. Hindi napansin ni Elara na ang hawak niyang baso ay nabitawan niya. Bumagsak ito sa sahig na semento at nabasag. Ang tunog ay nagpagulat kay Aling Teresita. Anak, anong nangyari? Pero hindi sumagot si Elara. Nakatitig lang siya sa screen. Ang sakit, ang galit, ang pagkasuklam. Lahat ng emosyon ay nagsama-sama, bumuo ng isang nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Ang luhang kanina'y nagbabanta ay biglang natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Determinasyon. Hindi ako patay, sabi niya sa kanyang isip. At hinding-hindi ako magpapatalo sa iyo, Ricardo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magising siya, isang malinaw na layunin ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya mananatiling biktima. Hindi siya hahayaang ang kasinungalingan ni Ricardo ang manaig. Kailangan niyang mabuhay para isigaw ang katotohanan, para sa hustisya. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, isang simpleng ulam ng adobong sitaw at kanin,
Unang nagsalita si Elara. Salamat po, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakatingin siya kay Aling Teresita, pagkatapos ay kay Marco. Salamat po sa lahat. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Nagulat ang mag-ina. Ngunit ngumiti si Aling Teresita. Wala yon, iha. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pangako po, dagdag ni Elara. Balang araw, babayaran ko po ang lahat ng tulong ninyo. Isang utang na loob, isang pangakong hindi niya kailanman babaliin. Mula ng araw na yon, nagbago si Elara. Nagsimula siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Naghihimay ng gulay para sa lulutuin sa karinderya. Nagwawalis sa bakuran. Mga gawaing simple. Mga gawaing hindi niya kailanman ginawa sa kanyang buhay, mayaman. Pero nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya'y may silbi. Isang umaga, habang naglilinis siya ng bodega, may nakita siyang isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Kinuha niya ang isa para gawing sapin. At doon, sa front page, nakita niya ito, ang larawan ng kanyang kasal. Siya, nakangiti, masaya, walang kamalay-malay. At sa tabi niya, si Ricardo, nakatingin sa kanya na may ngitiring puno ng kasinungalingan. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang dyaryo. Pinunit. Pinunit ng pinunit hanggang maging maliliit na piraso, hanggang sa ang masayang larawan nila ay hindi na makilala. Humihingal siya. Nanginginig ang mga kamay. Miss? Napalingon siya. Si Marco, nakatayo sa pinto. May hawak na isang basong kape. Nakita nito ang mga piraso ng dyaryo sa sahig. Nakita nito ang galit sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Marco. Hindi nagtanong. Dahan-dahan lang itong lumapit. Inilapag ang kape sa isang maliit na mesa at nagsimulang tulungan siyang pulutin ang mga piraso ng papel. Tahimik. Walang husga. Ang simpleng pag-unawa na yon ang mas lalong nagpatatag sa loob ni Elara. May mga tao pa ring mabubuti sa mundo at dahil sa kanila, lalaban siya. 3 taon ang lumipas. Ang tanawin ay hindi na isang maliit na barong-barong sa tabi ng ilog. Ito ay isang malawak na opisina sa pinakatuktok ng isang gusaling salamin sa puso ng Makati. Mula dito, tanaw ang buong syudad. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Ang tanging maririnig ay ang matulis na tunog ng stilettos sa makintab na sahig. Isang babae ang nakatayo, nakatalikod sa pinto, nakatanaw sa bintana. Ang suot niya ay isang itim na corporate dress na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. Bawat kilos niya ay may bigat, may awtoridad. Hindi na siya si Elara. Good morning, ma'am. Lumingon ang babae. Ang mukha niya ay ang mukha ni Elara, ngunit ang mga mata niya ay iba na. Wala na ang lambot, ang pagiging maamo. Napalitan ito ng talim, ng lamig, ng isang determinasyong kayang tumunaw ng bakal. Anya, what's the update? Tanong niya. Ang boses niya, kalmado at kontrolado. Ma'am Celestina, sabi ng kanyang assistant na si Anya, habang inilalapag ang isang tablet sa mamahaling lamesa. Ito na po ang initial report ng private investigator tungkol kay Coronel Ricardo de Guzman. Celestina Imperial, iyon ang bago niyang pangalan. Isang pangalang kasing tigas, kasing rangya ng buhay na binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng 3 taon, sa tulong ng isang malayo at mayamang kamag-anak sa Amerika na matagal na pala siyang hinahanap, nagawa niyang bumangon. Ang ipinamanang yaman sa kanya ay ginamit niya hindi para sa luho, kundi para magtayo ng isang sandata. Isang imperyo, isang paraan para makabalik. Umupo si Celestina at sinuri ang report. Mga litrato ni Ricardo na tumatawa sa mga party. Mga listahan ng kanyang mga ari-arian. Mga pangalan ng kanyang mga business partner. Gusto kong malaman ang lahat. Mahinang sabi ni Celestina,
Hindi inaalis ang tingin sa tablet. Lahat ng koneksyon niya, lahat ng transaksyon, ang mga legal, at lalo na ang mga illegal. Walang palalampasin. Masusunod po, ma'am. Nang makaalis si Anya, naiwan si Celestina sa katahimikan. Kinuha niya ang isang maliit na picture frame sa kanyang lamesa, isang picture frame na hindi babagay sa karangyaan ng opisina. Ang litrato ay lumana. Kupas, ang litrato ni Aling Teresita at ni Marco nakangiti sa harap ng kanilang maliit na karinderya. Lihim niya itong kinunan 1 taon na ang nakalipas nang bumisita siya ng patago sa kanilang lugar. Sila ang dahilan. Sila ang kanyang paalala. Isang paalala ng kabutihang natanggap niya sa gitna ng kasamaan. Isang paalala ng utang na loob na kailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng pagkamit ng hustisya. Hindi niya sila idadamay. Gagawin niya ito ng mag-isa. Biglang bumukas muli ang pinto. "Ma'am, sorry sa istorbo," sabi ni Anya, medyo humihingal. "May bagong impormasyon, isang last-minute update." Tinaas ni Celestina ang kanyang kilay. Si Coronel de Guzman. Dadalo siya sa military charity gala ngayong gabi at kasama niya si Isabel. Ang pangalan ng babaeng sumira sa lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Celestina. Dahan-dahan niyang ibinalik ang picture frame sa pwesto nito. Tumayo siya at muling humarap sa salaming bintana. Tinitingnan ang sariling refleksyon. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Perfect. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay isang dagat ng mga uniforme, kumikinang na mga medalya at mga mamahaling bestida. Ang hangin ay puno ng amoy ng pabango at mahihinang tawanan. Sinasaliwan ng tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Ito ang mundo ni Coronel Ricardo de Guzman. Isang mundo ng kapangyarihan at pagpapanggap. At sa gabing ito, papasukin ni Celestina ang mundo niya. Nang pumasok siya, suot ang isang pulang gown na tila apoy sa gitna ng karamihan, lahat ng mata ay napako sa kanya. Tila huminto ang oras. Ang mga general ay napatigil sa pag-uusap. Ang mga asawa nila ay napatingin ng may halong paghanga at inggit. Sino ang babaeng ito? Saan siya galing? Pero ang mga mata ni Celestina ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa gitna ng isang grupo, tumatawa at nagyayabang, nandoon si Ricardo, perpekto sa kanyang uniforme. Sa tabi niya, nakakapit sa braso niya na parang isang mamahaling palamuti, ay si Isabel, maganda, bata, at puno ng pagmamalaki. Kalmado ang paglakad ni Celestina. Bawat hakbang ay may layunin. Habang papalapit siya, unti-unting napansin ng mga tao sa paligid ni Ricardo ang kanyang presensya. Natahimik sila, nagbigay daan. Natigilan si Ricardo nang makita siya. Saglit na nawala ang nangiti sa kanyang labi. Sino ito? Coronel de Guzman, I presume? Ang boses ni Celestina, malinaw at matatag. Iniabot niya ang kanyang kamay. Celestina Imperial, it's a pleasure to finally meet you. Napatitig si Ricardo sa kamay niya, pagkatapos ay sa mukha niya. May kung anong pamilyar sa babaeng ito. Ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng pagtayo. Pero hindi niya ito mailagay. Masyado itong makapangyarihan, masyadong malamig. The pleasure is all mine, Miss Imperial, sabi ni Ricardo. Kinukuha ang kamay nito. At doon, naramdaman niya ito. Bago binitawan ni Celestina ang kanyang kamay, dahan-dahang dumausdos ang dulo ng kanyang kuko sa pulso nito. Isang haplos na napakagaan, halos hindi mararamdaman, pero nag-iwan ito ng isang bahagyang kuryente sa balat ni Ricardo. Saglit siyang natigilan. Ang kilos na yon. Hindi iyon isang simpleng pakikipagkamay. Merong hamon. Mayroong isang lihim na mensahe. Agad na humigpit ang kapit ni Isabel sa braso ni Ricardo. Ang ngiti sa kanyang labi ay pilit at ang mga mata niya ay tila nag-aapoy habang sinusuri si Celestina mula ulo hanggang paa. Isang kalaban.
Iyon ang agad na naramdaman niya. Ngumiti lang si Celestina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, bago muling ibinaling ang tingin kay Ricardo. "I've been hearing your name a lot in my circles, Coronel," sabi ni Celestina. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng kumpiyansa. "My company, Imperial Holdings, is looking to expand. Interesado kami sa logistics at government contracts. Your name always comes up." Napangiti si Ricardo, isang nangiting may halong pagmamalaki. Ito ang gustong-gusto niya, ang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. "I'm flattered, Miss Imperial. Marami na rin kaming naging matagumpay na proyekto." "I'm aware," sagot ni Celestina. "In fact, one of my foreign partners mentioned a past project of yours. Something about the Viridian Logistics?" Sa pagbanggit ng pangalang yon, saglit na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Halos hindi mahahalata, pero nakita ito ni Celestina. Isang mabilis na kislap ng gulat sa kanyang mga mata. Viridian Logistics. Isang kumpanyang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalang konektado sa isa sa mga una niyang maruruming transaksyon. Isang shell company na ginamit niya para sa isang malaking kickback. Paanong nalaman ito ng babaeng nasa harap niya? Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang kompostura. Tumawa siya ng bahagya. "Ah, yes. Viridian. Isang maliit na proyekto lang yon. Maraming taon na ang nakalipas. Nagulat akong may nakaalala pa pala noon." "My partners have very good memory for profitable ventures," simpleng sagot ni Celestina. Sumingit si Isabel, tila hindi nagustuhan na siya'y nababaliwala. "Ang boyfriend ko ay napakagaling talaga," sabi niya. Idiniin ang salitang boyfriend ko. Lahat ng projects niya, successful. Tumingin si Celestina kay Isabel, isang tinging malamig na tila tumatagos sa kaluluwa, bago muling ngumiti kay Ricardo. "You are a very lucky man, Coronel, to have such youthful enthusiasm by your side." Ang mga salitang youthful enthusiasm ay parang isang magalang na sampal kay Isabel. Naramdaman niya ang insulto na mula ang kanyang mukha. "Well," sabi ni Celestina, tila tapos na ang usapan. "I won't take up any more of your time. I'll have my assistant schedule a formal meeting with your office. Enjoy your evening." Tumalikod na siya para umalis. Ang kanyang pulang gown ay marahang sumasayad sa sahig, nag-iiwan ng isang imahe ng kapangyarihan at misteryo. Pero bago pa siya makalayo, isang boses ang pumigil sa kanya. "Miss Imperial, sandali!" Huminto si Celestina, ngunit hindi siya lumingon. Bahagya lang niyang iginala ang kanyang ulo, si Ricardo. Nakatingin ito sa kanya ng may malalim na pagtataka. Ang pagdududa ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Nagkita na ba tayo dati?" tanong ni Ricardo. Bahagyang ibinaba ang kanyang boses. "Your eyes." May kung anong pamilyar sa kanila. Hindi sumagot si Celestina. Ngunit sa refleksyon ng isang salamin sa malayo, isang halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang naglakad palayo. Ang charity event na inorganisa ni Isabel na may temang para sa mga ulila ng mga bayani ay perpekto. Ang mga ilaw ay maningning, ang pagkain ay masasarap, at ang mga panauhin ay naglalakihan ng pangalan. Si Isabel, sa kanyang mamahaling gown, ay nasa sentro ng lahat, tila isang reyna. Si Ricardo naman ay nasa tabi niya, ang imahe ng isang matagumpay at mapagkawang-gawang opisyal. Mula sa isang tahimik na sulok, pinapanood sila ni Celestina. Hawak ang isang kopita ng champagne, siya ay isang anino na nagmamasid, isang mangangasong naghihintay ng tamang tiyempo. Dumating ang oras ng open forum kung saan sasagutin ni Isabel at Ricardo ang ilang tanong mula sa media. Ito na ang hudyat. Nagtaas ng kamay ang isang respetadong journalist mula sa isang malaking network, isang taong matagal nang pinapakain ng impormasyon ng mga tauhan ni Celestina. "Good evening, Coronel Miss Isabel," magalang na bati ng journalist.
Isang napakagandang proyekto po ito. Ngunit may isang katanungan lang po ang aming mga manonood. Ngumiti si Ricardo. Go ahead. May kinalaman po ito sa isa niyo ring proyekto noon, ang housing project para sa mga pamilya ng mga sundalo sa Mindanao. Ayon po sa isang source na aming nakuha, nagkaroon daw po ng issue sa mga ginamit na materyales. May mga report po ng substandard na hollow blocks at yero. Ano po ang masasabi niyo rito, Coronel? Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay nag-freeze. Si Isabel ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang selebrasyon. Isang tanong na direktang tumutusok sa puso ng kanyang integridad. Sa harap ng lahat ng mga general, mga politiko, at ng media. That's a baseless accusation. Sagot ni Ricardo. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang proyektong yon ay dumaan sa tamang proseso. Everything was above board. Kung gayon po, Coronel, muling sabi ng journalist, hindi nagpapatinag. Handa po ba kayong maglabas ng kumpletong report at listahan ng mga supplier para sa proyektong yon para sa transparency? Hindi na makasagot si Ricardo. Ang pagtanggi niya ay magmumukhang may itinatago siya. Ang pag-uon niya ay isang bitag. Nagsimula ang bulungan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat patak ng pawis sa noo ni Ricardo. Ang pamumutla sa mukha ni Isabel. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na itinaas ni Celestina ang kanyang kopita. Isang lihim na pagpupugay sa kaguluhang nilikha niya. Tapos na ang kanyang trabaho dito. Kinabukasan, ang opisina ni Isabel ay nakatanggap ng isang malaking wreath ng puting bulaklak, ang uri ng bulaklak na karaniwang dinadala sa burol. May nakasabit ditong isang maliit na card. Simple lang ang nakasulat. Better luck next time, walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Isabel kung kanino ito galing. Nang gabing iyon, sa kanilang mansyon, sumabog ang galit ni Ricardo. Anong nangyari? Paanong nalaman ng media yon? Sigaw niya habang ibinabato ang isang vase sa dingding. Hindi ko alam, Ricardo. Nagulat din ako. Umiiyak na sagot ni Isabel. Event mo to. Responsibilidad mo to. Hiyaw ni Ricardo, dinuduro siya. O baka naman, ikaw ang nagkalat nun? Para ano? Para may hawak ka sa'kin? Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ko gagawin yon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, simula nang dumating ang babaeng yon, nagsimula na ang gulo. Napaupo si Ricardo, sinasabunutan ng sariling buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkalito. Ang imaheng iningatan niya sa loob ng maraming taon ay nasira sa isang gabi lang. Ang hiya. Ang kahihiyan sa harap ng mga kasamahan niya ay mas masakit pa sa kahit anong pagkalugi. Bigla siyang tumayo. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Tumingin siya sa kawalan. Tila may kinakausap. Sino si Celestina Imperial? Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tanong na puno ng lason. Isang tanong na hahanapan niya ng sagot. Kahit anong mangyari. Hating gabi. Isang halos abandonadong multi-level parking lot sa isang sulok ng Maynila. Mahina ang ilaw at amoy. Mamasa-masa ang hangin. Ito ang lugar na pinili ni Celestina. Isang lugar na walang mga mata, walang mga tenga. Ipinarkada niya ang kanyang sasakyan sa pinakamadilim na bahagi. Pinatay niya ang makina at naghintay. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang patak ng tubig mula sa kisame. Ilang minuto ang lumipas, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang poste. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket na may hood, maong at baseball cap, malayo sa imahe ng isang opisyal. Ngunit alam ni Celestina kung sino ito. Bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan at pumasok ang lalaki sa passenger seat. Hindi ito nagsalita agad. Inilibot muna nito ang tingin sa paligid.
Tinitiyak na wala silang buntot. Major David, sabi ni Celestina. Binasag ang katahimikan. Tinanggal ni Major David Reyes ang kanyang cap. Ang mukha niya ay bata pa, ngunit ang mga mata ay pagod at puno ng bigat. Isa siya sa mga pinakabata at pinakamatalinong opisyal. Dating nagtrabaho sa ilalim ni Ricardo. At isa siya sa iilang nakakaalam sa tunay na kulay nito. Ma'am Celestina, sagot niya. Ang boses ay mahina at nag-iingat. Delikado ang ginagawa natin. Mas delikado ang manahimik lang, Major. Sagot ni Celestina. Walang paligoy-ligoy, may kinuha si David mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na USB flash drive. Inabot niya ito kay Celestina. Nandyan lahat ng kailangan mo. Mga bank transfer, pangalan ng mga dummy corporation, mga schedule ng delivery. Ang susunod niyang malaking transaksyon, may kinalaman ito sa isang mataas na general. Hinawakan ni Celestina ang USB. Ang lamig nito ay tila gumapang sa kanyang mga daliri. Ito na, ang sandatang wawasak kay Ricardo. Salamat, David. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Umiling si David. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celestina. Huwag mo akong pasalamatan. Gawin mo lang ang tama. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Para ito sa hustisya, dagdag ni David. Para sa mga taong sinira niya. Para sa mga sundalong namatay dahil sa mga substandard na gamit na binili niya. Tumango si Celestina. Naramdaman niya ang bigat ng tiwalang ibinigay sa kanya ni David. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit kasabay nito ang takot. Takot para sa kaligtasan ng lalaking nasa tabi niya. Mag-iingat ka, David, sabi niya. Ikaw din, ma'am, sagot ni David. Hindi lang si Ricardo ang kalaban mo. Mas malaki ang pugad na ginagalaw niya. Mag-ingat ka. Pagkasabi noon, bumaba na siya ng sasakyan at mabilis na naglakad palayo, hanggang sa lamunin na muli siya ng dilim. Naiwan si Celestina, hawak ang USB. Nagsimula na siyang magmaneho paalis. Habang nasa daan, tiningnan niya ang rearview mirror. Isang pares ng headlights. Normal lang. Lumiko siya sa isang kanto. Ang sasakyan sa likod niya ay lumiko rin. Kinabahan siya. Binilisan niya ang takbo. Ang sasakyan sa likod ay bumilis din. Kumpirmado. May sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpanik. Ang 3 taong paghahanda ay nagsilbing ensayo niya para sa mga ganitong sitwasyon. Bigla niyang ikinabig ang manibela, pumasok sa isang masikip na eskinita, lumusot sa ilang one-way na kalye, at mabilis na nagpaliko-liko hanggang sa mawala ang buntot niya. Nang makarating siya sa kanyang ligtas na kondo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang pinto. Ligtas siya. Sa ngayon. Ngunit malinaw na ang mensahe. Nagsimula na si Ricardo. Hindi na ito nagtataka lang. Nag-iimbestiga na ito. Ang laro ay naging mas delikado. Ang bigat ng panganib ay parang isang balabal na nakapulupot sa mga balikat ni Celestina. Ang bawat anino sa paligid niya ay tila isang banta. Ang bawat tunog ng telepono ay nagdudulot ng kaba. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lugar na hinahanap-hanap ng kanyang puso. Isang lugar ng kapayapaan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Isang bagay na mapanganib. Naghubad siya ng kanyang pagiging si Celestina Imperial. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng maong at t-shirt. Ang buhok na laging nakaayos ay itinago sa ilalim ng isang sombrero. Nagsuot siya ng malaking salamin. Sa salamin, ang nakita niya ay isang babaeng simple. Isang babaeng halos kamukha ni Elara. Nagmaneho siya, hindi patungo sa opisina, kundi patungo sa pamilyar na eskinita ng kanyang nakaraan. Ipinarkada niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Ang amoy. Iyon ang unang bumati sa kanya. Ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa karinderya ni Aling Teresita. Ang amoy ng alikabok na naghahalo sa sikat ng araw. Ang amoy ng tahanan.
Mula sa kabilang kalye, sa likod ng isang poste, tahimik siyang nagmasid. Nandoon si Aling Teresita, naghihiwa ng sibuyas, nakikipagtawanan sa isang customer. Ang mga linya sa mukha nito ay tila dumami, ngunit ang nangiti ay ganoon pa rin, mainit at totoo. At nandoon si Marco, nakasando lang, pinapawisan habang nag-aayos ng bubong ng isang kapitbahay. Pagkatapos, tinawag siya ng mga bata sa kalsada. May hawak silang isang luma at pudpud na bola. "Kuya Marco, laro tayo." Napangiti si Marco, isang ngiting pagod ngunit masaya. Kinuha niya ang bola at nagsimulang makipaglaro sa mga bata sa isang maliit na bakanteng lote. Pinanood sila ni Celestina. Pinanood niya ang bawat sipa ni Marco sa bola, ang bawat tawa ng mga bata, ang bawat sigaw nila ng goal. Walang pera, walang kapangyarihan, puro, simple, totoo. Isang matinding kirot ang biglang kumurot sa puso ni Celestina. Isang halo ng kaligayahan at kalungkutan. Masaya siyang makita silang maayos. Masaya siyang makita silang masaya. Ngunit malungkot siya dahil hindi siya maaring maging bahagi noon. Ang mundo niya ngayon ay puno ng dilim, ng panganib. Ang paglapit niya sa kanila ay parang pagdadala ng lason sa kanilang paraiso. Ito ang kanyang sakripisyo. Ang manatili sa malayo para mapanatili silang ligtas. May kinuha siyang sobre sa kanyang bulsa. Isang makapal na sobre. Nasa loob nito ang sapat na pera para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya ni Marco at para mapalaki at mapaganda ang karinderya ni Aling Teresita. Maingat niya itong inilagay sa donation box ng maliit na kapilya sa kanto. Isang lugar na alam niyang laging pinupuntahan ni Aling Teresita tuwing hapon. Isang regalong hindi malalaman kung kanino galing. Habang nakatingin siya sa huling pagkakataon, ang mga mata ni Marco ay biglang napadako sa direksyon niya. Hindi siya nito makikilala dahil sa kanyang salamin at sombrero. Pero nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng isang segundo. Naramdaman ni Celestina na tila huminto ang kanyang paghinga. Ngumiti si Marco. Isang simpleng nangiti para sa isang estranghero. Isang ngiti na puno ng kabaitan. Ang ngiting iyon ang sumalba sa kanya noon. At ang ngiting iyon ang nagpapaalala sa kanya ngayon kung bakit siya lumalaban. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo bago pa may makapansin sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Kailangan na niyang bumalik sa gera. Kailangan na niyang tapusin ang laban, ngunit sa kanyang pagmamadaling pag-alis, sa pagliko niya sa isang eskinita, isang lalaking nakaupo sa isang tricycle ang nagtaas ng tingin. Nakatingin ito hindi sa kanya, kundi sa mamahaling relos na suot niya. Isang bagay na hindi bumagay sa kanyang simpleng kasuotan. Isang detalye. Ang lalaki ay isa sa mga bagong tambay sa lugar na yon. Isa sa mga taong binayaran ni Ricardo para magmanman, para maghanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa babaeng misteryosong sumulpot sa buhay niya. Hindi pa niya alam kung ano ang koneksyon. Ngunit ang babaeng nakasombrero at salamin na nakatingin sa pamilya ni Marco ay isang bagay na isusumbong niya. Isang maliit na piraso ng palaisipan. Hindi ito namalaya ni Celestina. Ang alam niya lang, habang papalayo siya, ay ang bigat sa kanyang puso. Ang bigat ng pagitan ng kung sino siya noon at kung sino siya dapat ngayon. Ang opisina ni Celestina ay naging isang war room. Sa loob ng 2 araw, halos hindi siya natulog. Ang impormasyon mula sa USB na bigay ni David ay parang isang mapa ng kayamanan. Isang mapa patungo sa pagkasira ni Ricardo. Ang plano ay komplikado, ngunit elegante. Hindi ito isang direktang pag-atake. Ito ay isang lason na dahan-dahang ipapakalat sa sistema. Ang target, ang North Point Arms Deal, ang pinakamalaki at pinakamaruming transaksyon ni Ricardo. Isang kasunduan sa pagbili ng mga armas na sobrang overpriced kung saan ang milyon-milyong kickback
ay mapupunta sa bulsa niya at ng kanyang protektor, si General Montemayor. Sa eksaktong 9:00 ng umaga, nagsimula ang pag-atake. Isang anonymous na email na may kumpletong detalye ng overpricing at mga bank account ang ipinadala sa opisina ng isang senador na kalaban sa politika ni General Montemayor. Kasabay nito, isang concerned citizen ang tumawag sa isang sikat na radio broadcaster. Ibinubunyag ang tungkol sa mga depektibong armas na parating. At ang huling pako sa kabaong, ang Imperial Holdings sa pamamagitan ng isang foreign subsidiary ay biglang nag-alok sa gobyerno ng kaparehong mga armas sa presyong 50% mas mababa. Isang alok na imposible ng tanggihan. Sa opisina ni Ricardo, sunod-sunod na tumunog ang kanyang mga telepono. What the hell happened? Sigaw ng isang business partner sa kabilang linya. Our stocks are plummeting. The deal is off, Ricardo. Sabi ng isa pa. The senator is calling for a full investigation. Ngunit ang pinakamatinding tawag ay mula kay General Montemayor. Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa ilalim noon ay isang bagsik na nakakakilabot. Ricardo? Sabi ng general. Anong kaguluhan to? General, hindi ko alam. May nag-leak ng impormasyon. Wala akong pakialam. Putol ng general. Ayusin mo tong gulo mo. 1 buwan. Kapag nadawit ang pangalan ko dito, sisiguraduhin kong hindi lang ang karir mo ang mawawala sa'yo. Binabaan siya ng telepono. Napahagis ni Ricardo ang telepono sa dingding. Napasabunot siya sa kanyang buhok, parang isang mabangis na hayop na nasukol. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pinatay niya para makuha, nawawala na parang bula. Samantala, sa tuktok ng Makati, tahimik na nakaupo si Celestina sa kanyang opisina. Nakabukas ang TV sa isang business news channel. Ang headline, Military Arms Deal Under Scrutiny. Stocks of associated companies nosedive. Hindi siya nakangiti. Wala siyang naramdamang tuwa. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Kinuha niya mula sa isang maliit na kahon sa kanyang drawer ang isang bagay. Ang luma at kupas na gintong butones mula sa uniforme ni Ricardo. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Para sa'yo ito, Lara. Bulong niya sa sarili. Nagsisimula pa lang ako. Sa mansyon, si Isabel, nanginginig sa takot, ay nakarinig sa lahat ng sigawan ni Ricardo. Alam niyang kapag bumagsak si Ricardo, babagsak din siya. Naramdaman niya ang panganib. Kailangan niya ng insurance policy. Habang wala si Ricardo, pumasok siya sa opisina nito. Binuksan niya ang vault. Sa loob ng maraming taon, pinanood niya si Ricardo. Alam niya ang kombinasyon. Kinuha niya ang isang folder na may markang contingency. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang bawat dokumento gamit ang kanyang telepono, mga ebidensya, mga panangga. Pagbalik ni Ricardo sa mansyon, mukha siyang pagod at talunan, ngunit may bagong apoy sa kanyang mga mata, isang apoy ng kabaliwan. Pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan, ang tambay mula sa lugar ni na Marco. Sir, may report po ako, sabi ng lalaki. Yung babaeng nakita ko sa lugar na pinababantayan niyo. Naaalala niyo po? Ano? Iritabling tanong ni Ricardo. Sinundan ko po ulit. Pumasok po sa isang mamahaling kotse. At yung relo niya, sir, parang kapareho po nung relo ng babaeng kasama niyo sa litrato sa dyaryo. Si Ma'am Celestina. Natigilan si Ricardo. Celestina, ang babaeng estranghero, ang babaeng nagtanong tungkol sa Viridian, ang babaeng nagpakita sa gabi ng charity, ang babaeng nag-alok ng mas murang armas. Lahat konektado. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang photo album. Sa isang pahina, ang larawan ni Elara, noong bago pa lang sila. Isang mukhang puno ng pag-ibig at inosente. Pagkatapos, kinuha niya ang isang business magazine. Sa cover, ang larawan ni Celestina Imperial, isang mukhang matalas,
malamig, at puno ng kapangyarihan. Ipinagtabi niya ang dalawang larawan, magkaiba. Pero, ang mga mata, ang hugis ng panga, ang isang maliit na nunal sa ilalim ng labi na laging tinatakpan ng makeup ni Celestina. Ang dugo ni Ricardo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang hangin ay nawala sa kanyang baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang imaheng imposible. Isang imaheng nakakakilabot. Hindi maaari. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa halo ng takot at hindi makapaniwalang galit. Buhay ka? Ang pagkatuklas ay hindi nagdulot ng kalinawan kay Ricardo. Nagdulot ito ng kabaliwan. Sa loob ng isang oras, para siyang leon na nakakulong sa hawla, pabalik-balik sa kanyang opisina. Binubulong ang pangalan ni Elara at Celestina ng paulit-ulit. Imposible. Siya mismo ang nagtulak dito. Nakita niya itong lumubog. Paano? Paanong nangyari ito? Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na galit. Niloko siya. Pinaglaruan siya. Isang multo mula sa kanyang nakaraan ang bumalik para sirain siya. Hanapin ninyo. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan sa telepono. Lahat ng impormasyon tungkol kay Celestina Imperial. Ang pamilya niya, ang mga kaibigan, saan siya nag-aral, lahat. At gusto kong malaman kung sino ang kamag-anak niya sa Amerika. Habang nagkakagulo ang kanyang mga tauhan, isang mas madilim na ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Isang patunay na hindi siya nababaliw. Sa dilim ng gabi, nag-isa siyang nagmaneho patungo sa isang liblib na sementeryo sa probinsya. Ang sementeryo kung saan niya inilibing ang kanyang pinakamamahal na asawa. Walang laman ng kabaong, syempre. Isa lamang itong palabas para sa publiko. Ngunit may isang bagay siyang gustong makita. Gamit ang isang flashlight, hinanap niya ang puntod at nakita niya ito. Elara de Guzman, minamahal na asawa, nagpahinga sa kapayapaan. Isang kasinungalingan na nakaukit sa bato. Ngunit hindi ang lapida ang tiningnan niya. Tiningnan niya ang lupa sa paligid nito. At doon, nakita niya ang kanyang hinahanap. Mga bakas. Bahagyang nabuwal ang lupa sa isang gilid. May mga tuyong dahon na tila nagalaw kamakailan. May nagpunta dito, may naghukay. Hindi na niya kailangan pang buksan ang puntod. Alam na niya, walang laman. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa malakas na hangin ng gabing iyon. Buhay nga siya. Si Celestina ay si Elara. Napasigaw si Ricardo sa langit. Isang sigaw na hindi na ng galit, kundi ng purong pagkasuklam. Ang babaeng itinuring niyang mahina, ang babaeng minamaliit niya, ay bumalik mula sa kamatayan para wasakin siya. Tumunog ang kanyang telepono. Si General Montemayor. Ricardo, sabi ng general, ang boses ay walang emosyon. Nabalitaan ko ang tungkol sa babaeng ito. Si Imperial. Siya ang may pakana ng lahat. Tama? Opo, General. Kung gayon, linisin mo ang kalat na ito. Sa kahit anong paraan, ayokong marinig ang pangalan niya ulit. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Isang pagkakamali pa, Ricardo. At ako na mismo ang maglilibing sa'yo. Ibinaba ng general ang tawag. Tumayo si Ricardo sa gitna ng sementeryo. Nagsimulang pumatak ang ulan, eksakto tulad ng gabing itinulak niya si Elara sa ilog. Ngunit ngayon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pagdududa. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa. Isang malamig at kalkuladong plano. Kung nagawa na niya dati, magagawa niya ulit. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakabalik. Samamantala, sa opisina ni Celestina, tinatapos niya ang isang transaksyon nang biglang tumawag si David sa kanyang pribadong linya. Ang boses nito ay nagmamadali.
at puno ng pag-aalala. Ma'am, kailangan mong umalis dyan ngayon din. David, anong nangyari? May source ako sa kampo ni Ricardo. Nag-utos siya. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Nanlamig si Celestina. Umalis ka na dyan. Papunta na sila. Kasabay ng huling salita ni David, isang malakas na tunog ang narinig ni Celestina mula sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng doorbell ng kanyang opisina. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Sa isang iglap, ang nagyeyelong takot ni Celestina ay napalitan ng purong adrenaline. Hindi niya sinagot ang intercom. Tumingin siya sa security monitor sa ilalim ng kanyang mesa. 3 lalaking nakasibilyan, hindi mga security ng building. Ang mga mukha nila ay blanco. Ang mga tindig ay pangmilitar. Mga tauhan ni Ricardo. Narinig niya ang boses ni Anya sa intercom. Ma'am, may naghahanap po sa inyo, ayaw pong magpakilala. Huwag mong bubuksan, Anya, sigaw ni Celestina. Lock down the floor now. Pero huli na. Narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Sinundan ng isang mahinang sigaw. Pinilit na nilang makapasok. Wala ng oras. Mabilis na kumilos si Celestina. Binuksan niya ang isang nakatagong cabinet. Nandoon ang kanyang go bag, isang bag na laging nakahanda. May lamang pera, pekeng ID, isang burner phone, at first aid kit. Kinuha niya ang USB na bigay ni David. Mula sa drawer, kinuha niya ang baril na matagal na niyang itinatago. Pumunta siya sa kanyang main computer. Hindi na niya ito ma-delete. Sa halip, kinuha niya ang isang mabigat na paperweight at buong lakas na ibinato ito sa hard drive. Sinisira ito ng tuluyan. Narinig niya ang malakas na pagwasiwas sa kanyang pinto. Sinisira na nila ang lock. Tumakbo siya papunta sa likod ng isang malaking bookshelf. May pinindot siyang libro. Bumukas ang isang lihim na pinto papunta sa isang service elevator na siya lang ang may access. Sa huling pagkakataon, bago siya pumasok, tiningnan niya ang opisina, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang paghihiganti. Ngayon, kailangan niya itong iwan. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng opisina niya, sumarado ang pinto ng elevator. Ligtas siya. Sa ngayon, sa ibaba, hindi niya ginamit ang kanyang sasakyan. Iyon ang unang hahanapin. Lumabas siya sa service exit sa likod ng building. Naglakad na parang ordinaryong empleyado at sumakay sa unang jeep na dumaan. Habang umaandar ang jeep, nakita niya ang mga itim na sasakyan ni Ricardo na humaharurot papasok sa parking lot ng kanyang building. Isang napakaliit na agwat. Sa loob ng sumunod na oras, naging multo si Celestina. Nagpalipat-lipat siya ng jeep, ng bus. Sinira niya ang kanyang cellphone at itinapon sa basurahan. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon. Sa isang maliit na karinderya sa Quiapo, habang kumakain siya ng pansit, nakita niya sa balita sa TV ang kanyang mukha. Ngunit ang headline ay hindi tungkol sa isang pag-atake. CEO of Imperial Holdings, Celestina Imperial, wanted for large-scale corporate espionage and economic sabotage. Napanganga siya. Ang galing mo, Ricardo. Ang bilis mo. Ginawa siyang kriminal. Isinara nito ang lahat ng pinto para sa kanya. Ngayon, hindi lang mga tauhan ni Ricardo ang humahanting sa kanya, kundi pati na rin ang batas. Ang mga ngaso ay naging isang pugante. Nang gumabi, nakahanap siya ng kanlungan sa isang luma at halos walang taong simbahan. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa pinakalikod, sa dilim. Dito, wala siya sa panganib. Dito, nag-iisa siya sa kanyang takot. Wala na ang kapangyarihan ni Celestina. Wala na ang kanyang pera. Wala na ang kanyang mga koneksyon. Ang natira na lang ay si Elera. Isang babaeng takot, sugatan, at nag-iisa. Tumingala siya sa altar. Hindi siya nagdasal para sa kanyang sarili. Hindi siya humingi ng tulong para sa kanyang pagtakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Aling Teresita na nagluluto.
Si Marco na nakikipaglaro sa mga bata. Diyos ko! Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag po sila. Kahit anong mangyari sa akin, huwag niyo po silang hahayaang madamay. Pangako ko pong poprotektahan ko sila. Samantala, sa mansyon, galit na galit si Ricardo. Wala? Paanong wala? Isang buong syudad ang naghahanap sa kanya. Paanong hindi niyo siya makita? Sir, parang bulapong naglaho, sabi ng kanyang tauhan. Napaupo si Ricardo, minasahe ang kanyang sentido. Kailangan niyang mag-isip. Paano mag-isip si Elra? Saan siya pupunta kapag wala na siyang pera? Saan siya tatakbo kapag nasukol na siya? Saan ang kanyang kahinaan? At bigla, naalala niya ang report ng kanyang tauhan. Ang babaeng nakatingin sa karinderya. Ang babaeng may mamahaling relos. Tumayo siya. Isang malamig at demonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam ko na, sabi niya sa mahinang boses. Hindi natin siya kailangang hanapin. Hayaan nating siya. Ang lumapit sa atin. Tumingin siya sa kanyang tauhan. Puntahan ninyo ang karinderya sa kanto ng San Roque. May 2 tao doon, isang matandang babae at isang binata. Kunin ninyo ang binata. Sa labas ng simbahan, hindi alam ni Elara ang panganib na paparating. Ngunit naramdaman niya ang isang biglaang panlalamig, isang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang karinderya ni Aling Teresita ay puno ng tawanan at sigawan gaya ng dati. Naghahain siya ng pananghalian, habang si Marco naman ay nag-aayos ng sirang upuan sa isang sulok. Isang ordinaryong araw, hanggang sa dumating ang isang itim na van. Huminto ito sa tapat ng karinderya. Bumaba ang 4 na lalaking matitipuno ang katawan, nakasibilyan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang mga customer ay biglang natahimik. Naramdaman nila ang panganib. Sino po sila? Magalang na tanong ni Aling Teresita. Ngunit may kaba na sa kanyang boses. Hindi sumagot ang leader ng grupo. Ang mga mata nito ay nakatuon lang kay Marco. Ikaw si Marco? Tumayo si Marco. Ipinuwesto ang sarili sa harap ng kanyang ina. Ako nga. Anong kailangan ninyo? Sumama ka sa amin. May gusto lang magtanong sa'yo. Teka, bakit? Wala namang ginagawang masama ang anak ko. Sigaw ni Aling Teresita. Hinawakan ang braso ni Marco. Isang malakas na tulak mula sa isa sa mga lalaki ang nagpatumba kay Aling Teresita. Ang mga plato ay nabasag. Ang mga customer ay nagsigawan sa takot. Nay! Sigaw ni Marco. Susugod sana para tulungan ang ina, pero 2 lalaki ang mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Nagpumigla siya, buong lakas. Huwag niyo siyang saktan. Ako na lang ang kunin ninyo. Pero huli na. Kinaladkad nila si Marco palabas, ipinasok sa van. Mabilis itong humarurot palayo. Nag-iwan ng alikabok at mga sigaw ng isang inang nawalan ng anak. Samantala, sa isang maliit at maruming motel sa Santa Cruz, nakaupo si Ellara sa gilid ng kama. Ang tanging paraan niya para malaman ang nangyayari sa labas ay sa pamamagitan ng lumang TV. Ang kanyang mukha, bilang wanted na si Celestina Imperial, ay laging lumalabas. Biglang tumunog ang burner phone na bigay ni David. Isang teleponong inakala niyang hindi nagagana. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Ellara? Ang boses. Ang boses na naghatid sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ang boses ni Ricardo. Parang isang bucket ng yelo ang ibinuhos sa buong katawan ni Ellara. Hindi siya makapagsalita. Nagulat ka ba, mahal ko? Sabi ni Ricardo sa kabilang linya. May halong panunuya at tagumpay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tumawag para mangumusta. Mayroon lang akong isang bagay. O sabihin na nating isang tao na sa tingin ko ay pag-aari mo. Isang kaluskos ang narinig ni Ellara, sinundan ng isang mahinang ungol ng sakit. Sa sino yan? Nanginginig na tanong ni Ellara.
kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Kilala mo ba ang isang Marco? Ang mundo ni Elara ay gumuho. Ang pinakamatindi niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Huwag! Ricardo, parang awa mo na. Huwag mo siyang idamay dito. Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Elara. Ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Ang pagiging si Celestina na matapang ay tuluyan ng naglaho. Siya na ulit si Elara, isang babaeng nagmamakaawa. Wala siyang kasalanan. Tumawa si Ricardo. Ang kasalanan niya ay ang pulutin ka mula sa ilog, Elara. Kung hinayaan ka na lang sana niyang mamatay, sana'y tahimik pa ang buhay niya ngayon. Muli, isang ungol ng sakit mula sa kabilang linya. Ano ang gusto mo? Humagulgol si Elara. Pera? Ibibigay ko ang lahat. Itigil mo lang yan. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo, sagot ni Ricardo. Simple lang ang gusto ko. Lahat ng kopya ng ebidensya mo, lahat ng nasa USB na yan, dalhin mo. Mag-isa ka. Sa bodega sa pier, sa dulo ng Wharf 17. Alam mo kung saan yon. Ang lugar. Ang lugar kung saan sila unang nag-date. Isang lugar na puno ng masasayang alaala, ngayon ay magiging lugar ng huling pagtutuos. Bibigyan kita ng 2 oras, dagdag ni Ricardo. Isang maling galaw, Elara. Isang tawag sa pulis o sa kaibigan mong si David at ipapadala ko sa iyo ang ulo ng batang ito sa isang kahon. Ibinaba niya ang tawag. Napaluhod si Elara sa sahig, humahagulgol. Ang sakit, ang bigat, ang utang na loob na ipinangako niya ay naging isang tanikala na ngayon ay nakasakal sa leeg ng isang inosenteng tao. Kasalanan niya ito. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Ngunit sa gitna ng pagguho, isang apoy ang muling nagliyab. Ang apoy na bumuhay sa kanya sa ilog. Ang apoy na nagtulak sa kanya na maging si Celestina. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pagtakas. Tapos na ang pagtatago. Kung gusto ni Ricardo ng laban, ibibigay niya ito. Pero gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Kinuha niya ang burner phone. Kailangan niyang makausap si David. Ngunit paano? Nag-isip siya. Bago siya umalis sa opisina, may ginawa siyang huling hakbang. Isang huling mensahe na nakatago sa isang lugar na alam niyang titingnan ni David. Lumabas siya ng motel. Pumunta siya sa isang computer shop. Gumawa siya ng isang pekeng social media account. Ipinost niya ang isang litrato ng isang bulaklak na sampagwita. Isang simpleng litrato. Ngunit para sa kanila ni David, ito ang kanilang emergency signal. Ibig sabihin, plano B, maghintay ka sa hudyat ko. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bag. Sa isang maliit na bulsa, kinuha niya ang isang recorder, isang maliit na device na kayang mag-record ng usapan. Isinukbit niya ang bag, inilagay ang baril sa kanyang baywang at nagsimulang maglakad patungo sa pier. Handa na siyang harapin ang kanyang demonyo. Handa na siyang tapusin ang lahat. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa isang maliit na tindahan. Bumili siya ng isang pirasong papel at ballpen. Sinulatan niya ito, tinupi, at inilagay sa kanyang bulsa. Isang liham para kay Aling Teresita. Isang liham na nagpapaliwanag ng lahat. Isang liham ng paalam. Kung sakaling hindi na siya makabalik. Ang bodega 17 ay amoy kalawang at maalat na hangin mula sa dagat. Madilim sa loob. Tanging ang sinag ng buwan mula sa ilang butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Sa gitna ng bodega, nakagapos sa isang upuan, ay si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ngunit ang mga mata niya ay mulat at alerto. Bumukas ang malaking pinto ng bodega. Isang anino ang pumasok. Si Elara. Naglalakad siyang mag-isa. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit matatag. Sa isang kamay, hawak niya ang isang maliit na itim na pouch. Ang pain. Mula sa dilim, lumabas si Ricardo. May 2 tauhan sa likod niya. Dumating ka, sabi niya.
Isang nangiting mapang-asar ang nasa kanyang labi. Pinakawalan mo na siya, sabi ni Elara. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang ebidensya muna, sagot ni Ricardo. Itinuro ang pouch. Elara, wag. Sigaw ni Marco. Huwag mong ibigay. Kasinungalingan yan. Papatayin ka rin niya. Sinuntok ng isang tauhan si Marco sa tiyan. Napahikbi ito sa sakit. Isang salita pa, banta ni Ricardo, at ang susunod na bala ay sa ulo mo natatama. Tumingin si Elara kay Marco, isang tinging puno ng pasensya at pasasalamat. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Ricardo. Sige, ibibigay ko sa'yo. Dahan-dahan niyang inihagis ang pouch sa sahig. Sa pagitan nila, ngumiti si Ricardo. Mabuti. Akala ko matalino ka, Elara. Pero sa huli, mahina ka pa rin. Puso pa rin ang pinapairal mo. Mali ka, Ricardo, sagot ni Elara habang dahan-dahang naglalakad palapit si Ricardo para kunin ang pouch. Natutunan kong gamitin ang puso at isip ng sabay. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Elara, at sa ilalim ng kanyang damit, isang maliit na pulang ilaw ang kumislap, ay dapat kang ngumiti dahil lahat ng pinag-uusapan natin ngayon ay naririnig ng buong mundo. Natigilan si Ricardo. Sa pouch na kinuha niya, wala itong lamang USB. Ang laman nito ay isang maliit na speaker at mula sa speaker na yon, umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo. Ang kasalanan niya ay ang pulutin ka mula sa ilog, Elara. Ipapadala ko sa iyo ang ulo ng batang ito sa isang kahon. Ang buong pag-uusap nila sa telepono. Kasabay noon, bumukas ang lahat ng ilaw sa bodega. Mula sa mga nakatagong pwesto, lumabas ang isang team ng mga sundalo, pinamumunuan ni Major David Reyes. Ricardo de Guzman, arestado ka, sigaw ni David. Napatanga si Ricardo, isang bitag, pero mabilis siyang kumilos. Bago pa makalapit ang mga sundalo, bumunot siya ng baril at tinutok ito sa ulo ni Marco. Huwag kayong lalapit o mamamatay siyang kasama ko. Natigilan ang lahat. Tapos na ang laro, Ricardo. Sumuko ka na. Sigaw ni Elara. Hindi pa. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hiyaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sa gitna ng tensyon, isang anino ang gumalaw mula sa isa pang madilim na sulok ng bodega. Si Isabel. Puno ng takot ang kanyang mukha. Ricardo? Tama na. Sigaw niya. May hawak na telepono. Nasa akin ang lahat ng kopya ng ebidensya. Ibinigay ko na sa kanila. Iyon na ang huling dagok. Tumingin si Ricardo kay Isabel, puno ng pagtataksil. Pagkatapos ay kay Elara, puno ng pagkasuklam. Alam niyang tapos na talaga siya. Sa isang desperadong kilos, itinulak niya si Marco, upuan at lahat, papunta sa direksyon ng mga sundalo para magdulot ng kaguluhan at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng bodega. Huwag siyang hayaang makatakas. Ngunit bago pa siya makalayo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa mga sundalo, mula kay Elara. Ang bala ay tumama sa binti ni Ricardo. Bumagsak siya sa sahig, sumisigaw sa sakit. Natahimik ang lahat. Nakatingin sila kay Elara na ngayon ay may hawak na baril, bahagyang umuusok pa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Mabilis na tumakbo si Elara, hindi papunta kay Ricardo, kundi papunta kay Marco. Habang kinakalagan siya ng mga sundalo, hinawakan niya ang pisngi nito. Puno ng pasa, pero buhay. Salamat sa Diyos, bulong ni Elara. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Tumingin si Marco sa kanya, hindi bilang ang makapangyarihang si Celestina, kundi bilang si Elara, ang babaeng iniligtas niya sa ilog. Isang tinging puno ng pag-unawa. Wala siyang sinabing marami, isang salita lang. Tapos na.
Habang dinadampot ng mga sundalo si Ricardo, na ngayon ay isang talunang duguan sa sahig, tumingin ito kay Elara sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi pa tayo tapos, Elara. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Tandaan mo yan, hindi pa tayo tapos. Ngunit hindi na pinansin ni Elara ang kanyang mga banta. Ang mahalaga, ligtas si Marco. Ang mahalaga, nanaigang hustisya. Ang gabi ng huling paghuhukom ay natapos na. Ang balita ng pag-aresto kay Coronel Ricardo de Guzman, General Montemayor, at ng kanilang buong sindikato ay sumabog na parang isang bomba sa buong bansa. Ang mga kaso: kidnapping, attempted murder, large-scale corruption. Ang mga ebidensyang inilatag ni Elara, kay David at maging ni Isabel na naging state witness ay hindi matitinag. Ang pangalan ni Ricardo de Guzman, na dating simbolo ng karangalan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Nang unang lumabas sa korte si Ricardo, nakakadena ang mga kamay. Ang dating tindig ng kapangyarihan ay wala na. Napalitan ito ng isang anyong pagod, talunan, at puno ng galit. Ang kanyang imperyo ay gumuho. Ang kanyang pangalan ay dinungisan magpakailanman. Nakalipas ang ilang linggo, humupa na ang ingay ng media. Ang pangalan ni Celestina Imperial, na nilinis ng batas, ay unti-unti na ring nawala sa mga headline. Iyon ang gusto niya. Isang hapon, sa maliit na bahay sa tabi ng ilog, ang amoy ng nilagang baka ay muling pumuno sa hangin. Ang karinderya ay sarado sa publiko sa araw na yon. Isang pamilya lang ang nasa loob. Nakaupo sa mesa si Elara. Katabi si Marco na may benda pa sa braso. At kaharap si Aling Teresita. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nila, ay ang liham na isinulat ni Elara bago ang pagtutuos. Patawad po, sabi ni Elara. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad po kung nailagay ko kayo sa panganib, kung nagsinungaling po ako. Hindi nagsalita si Aling Teresita. Tumayo ito, lumapit kay Elara. Hinawakan nito ang kanyang mukha, tiningnan ang kanyang mga matang nakakita na ng sobrang sakit. At pagkatapos, niyakap niya si Elara ng mahigpit. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak, bulong ni Aling Teresita. Ang boses ay nanginginig. Ang dapat mong gawin ay magpatawad sa sarili mo. Sa yakap na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman muli ni Elara ang pagiging isang anak. Humagulgol siya. Inilabas ang lahat ng natitirang sakit, takot at bigat na matagal na niyang kinimkim. Nang mga sumunod na araw, tinulungan ni Elara na muling itayo ang nasirang karinderya. Ang perang na-recover mula sa Imperial Holdings ay ibinalik sa kanya. Ginamit niya ang isang bahagi nito para gawing mas malaki at mas maganda ang pwesto ni Aling Teresita. Ang natitira, inilaan niya para sa isang bagong simula. Isang hapon, habang nagpipintura sila ni Marco ng bagong signboard, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Marco. Tumingin si Elara sa ilog na nasa di kalayuan. Ang ilog na dating halos kumitil sa buhay niya. Ngayon, ang agos nito ay tila payapa. Hindi ko pa alam, sagot niya. Siguro, susubukan ko lang mabuhay, araw-araw, walang takot, walang galit. Mabuti niyan, sabi ni Marco, ngumiti. Salamat, Marco, sabi ni Elara. Tinitingnan siya sa mata. Sa lahat-lahat, hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Bayad na, simpleng sagot ni Marco. Nung pinili mong iligtas ako, kahit buhay mo ang kapalit, bayad na, Elara. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Elara. Galing sa kulungan, galing kay Ricardo. Pinagmasdan niya ang sobre ng matagal. Ang sulat kamay nito ay pamilyar pa rin. Bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ano ang sasabihin nito? Isang pagbabanta? Isang paghingi ng tawad? Nag-isip siya.
Ngunit ang desisyon ay hindi na mahirap. Pumunta siya sa likod bahay, kung saan nagsisiga si Aling Teresita ng mga tuyong dahon. Walang salita. Dahan-dahan niyang inihulog ang hindi pa nabubuksang sulat sa apoy. Pinanood niya itong masunog hanggang sa maging abo. Tapos na. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang bagong simula. Makalipas ang 1 taon, ang dating maliit na karinderya ay isa ng masiglang kainan na may pangalang Tahanan ni Teresita. Laging puno ito ng tao, hindi lang para sa masarap na pagkain, kundi para sa init ng pagtanggap na ibinibigay ng mag-inang Teresita at Marco. Hindi na si Celestina Imperial ang nagmamay-ari ng isang malaking korporasyon. Ngayon, si Elara na ang namumuno sa isang mas maliit, ngunit mas makabuluhang organisasyon, ang Pundasyon Pag-asa, isang pundasyong tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso para makapagsimula muli. Ginamit niya ang kanyang yaman, talino, at karanasan, hindi para maghiganti, kundi para maghilom. Minsan, sa dapit hapon, naupo si Elara at Marco sa bagong gawang bangko sa tabi ng ilog. Ang parehong ilog na minsan ay naging saksi sa kadiliman, ngayon ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. "Masaya ka na ba?" Mahinang tanong ni Marco. Tumingin si Elara sa payapang agos ng tubig. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo. Isang ngiting wala ng bigat. "Payapa," sagot niya. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, payapa ang puso ko. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Ang samahan nila ay mas malalim pa roon. Sila ay pamilya. Sila ay tahanan para sa isa't isa. Sa di kalayuan, sa isang playground na ipinatayo ng pundasyon ni Elara, narinig nila ang masayang tawanan ng mga bata. Ang mga batang binigyan niya ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Napako ang tingin ni Elara sa kanila. At sa mga labi niya, isang ngiti ang muling sumilay. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. Isang ngiti na puno ng buhay. Ang babaeng itinapon para mamatay ay hindi lang nabuhay. Natuto siyang mabuhay muli. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Isang pagpapalaya mula sa galit na matagal kang ikinulong. Natagpuan ni Elara ang kanyang kapayapaan, hindi sa pagwasak ng kanyang kaaway, kundi sa pagbuo ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. At iyon, mga kapuso, ang pinakamalakas na uri ng paghihiganti. Ako si Clara, at ito ang kwentong puso na hatid sa inyo ng tadhana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong tapat na pagsama sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan mo upang pakinggan ang kwento ni Elara. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang bawat salita, may mga pagkakataong kailangan kong huminto at huminga ng malalim, lalo na sa eksena sa tulay. Ramdam na ramdam ko ang lamig, ang sakit, at ang bigat ng isang pusong pinagtaksilan. Ang kwento ni Elara ay isang katang-isip, ngunit ang mga damdamin sa likod nito ay hango sa mga totoong pighati, totoong pagbangon, at totoong pag-asa na nasasaksihan natin sa ating paligid araw-araw. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may angking lakas na higit pa sa ating inaakala. Isang munting apoy na kahit kailanman ay hindi kayang patayin ng kahit gaano kalakas na ulan. Naniniwala ako na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang desisyon na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang humawak sa iyong bukas. Ngunit iiwan ko sa iyo ang isang tanong, aking tagapakinig. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elara, pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa tingin mo ba, kaya mo ring magpatawad? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo sa amin ang iyong nararamdaman
sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay sumalat sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwentong inyong napakinggan, Apoy sa Gitna ng Ulan, ay orihinal na likha ng tadhana. Nag-iwan ng tinig ang inyong lingkod, Clara.